balikan natin ang usaping ICC. Dahil alam naman natin na walang kwenta yung impeachment trial ni VP Sara, no? 19 days na, naglulustay lang sila ng pera. Hanggang ngayon, walang nagpapatunayang pagkakasala si VP Sara. Lahat po nang nadinig natin, sabihin na natin na mayroong mga kakulangan pagdating sa record keeping. Sabihin na natin na kakaiba ang paggamit ng mga aliases na ginagamit naman talaga hindi lang sa ating kasaysayan, pero ginagamit talaga kapag meron talaga mga national security operations. Ang katotohanan, walang pruweba pa rin na unang-una tumanggap ng pera si Inday Sara Duterte galing sa confidential fund at ito ay nilustay niya para sa kanyang mga personal na gastusin. Habang hindi napapatunayan yan, wala po talagang graft and corruption pagdating sa confidential funds. Sabihin na natin na itong huling si Ordonio na witness ay walang personal na kaalaman kung paano nagastos ang confidential fund. Pero habang wala namang nagtitistigo na ito'y naging o ginastos para sa personal na mga pangangailangan ni BP Sara, wala pa rin pagkakasala. Diyan natin dapat i-distinguish, no, yung mga paratang sa ebidensya. Ang paratang, meron daw pandarambong. Ang katotohanan, wala pa pong ebidensya. Pero balikan natin ang usapang ICC dahil dalawa naman sila mag-ama na alam natin na ginigisa ng Administrasyong Marcos. Now, itong mga nakalipas na araw ay talagang pinatindi pa ng Amerika ang kanilang sanctions laban sa ICC doon sa kanilang pulisiya na buwagin ng ICC sa pamamagitan ng pagsasanction sa presidente mismo ng hukuman at ang isang senior lawyer. Ito po ay isang importanteng hakbang kasi ang presidente ay isang Haponesa. Ang Haponesa ay matinding kaalyado ng Amerika. Kung maalala nyo, matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, talagang hindi pinayagan na magkaroon muli ng hukbong sandatahan ng Japan dahil natatakot nga ang mga karatig bansa niya na kapag naging malakas na naman ang bansang Japan, baka lusubin na naman ang mga karatig bansa. So, nakadepende siya sa Amerika sa national defense niya. Sa ngayon, nagkaroon na ng pagbabago sa saligang batas ng Japan at tayo ay dapat mabahala rin na po pwede na mag-armas muli ang Japan. Pero hindi pa po siya tuluyang independyente pagdating sa kanyang national defense at nakasalalay pa rin siya sa Estados Unidos. So kapag ang Estados Unidos ay nanawagan sa kanilang mga alyado na gumawa ng hakbang una-una para wag makipagtulungan sa ICC at pangalawa para bumitiw na, siyempre nakatingin ang Japan sa kanyang number one naman talaga ang Japan na kanyang kaalyansa dito sa Asia ngayon, no? Kasi nga siya nagpapatakbo ng national defense ng Japan, no? Siguro pangalawa lang ang Pilipinas dahil ang Pilipinas naman sunod-sunuran talaga sa mga Amerikano, no? Wala na tayong magagawa diyan dahil ang Bangag administration nananatili sa kanilang kapangyarihan dahil na rin sa suporta ng Amerika. So, titignan natin ngayon kung anong magiging resulta ng pag-sanction sa isang Haponesa dito sa pulisiya ni President Trump na talagang buwagin ang ICC at kung kinakailangan, talagang brick by brick, talagang siguraduhin na mabuwag na yung hukuman na yan. Pero paano ba gumagana yung mga sanctions at bakit ito nagre-resulta sa paggigipit ng hukuman? Well, alam niyo po, ako mismo ay nagulat. Kasi pinag-aralan ko ito at nadiskubre ko na bagamat magkakaroon ito ng epekto sa mga individual na nagkaroon ng sanctions dahil hindi sila makakagamit ng banking system sa Amerika, ang ICC pala mismo bilang isang hukuman ay hindi pa po sanction. Ang ibig sabihin, lahat ng mga individual na sinanction, kasama na ang presidente ng ICC, ilang mga wes, ang dating prosecutor na si Karim Khan at itong senior lawyer from Senegal na kailan lang ay sinama sa sanction, ay unang-una, hindi na po pwedeng magkaroon ng US bank account. Pangalawa, hindi na rin sila po pwede magpadala ng pera na galimit ang wire system ng mga Amerikano. Yung mga pinakamalawak pa rin na ginagamit natin paglipat ng pondo, yan yung tinatawag nating SWIFT system. At pangatlo, hindi sila po pwede magdeposito sa kahit anong American bangko. At pang-apat, ito talaga po pwedeng patibayan ng Amerika,
hindi sila po pwedeng magdeposito sa kahit anong bangko na merong kinalaman sa Amerikang mga bangko. So ibig sabihin, kung isang European bank ay merong SWIFT system, no? Yung European bank na yon, bagamat siya ay labas sa teritoryo ng Amerika, ay dapat wag ding tumanggap ng deposito dito sa mga sanctioned individuals na ito kung ayaw nilang madistorbo o mawala yung kanilang linya sa mga US bank sa pagpapadala rin ng pera. Sa mga panahon ngayon, dahil lang ang buong daigdig nga ay nakatali ngayon sa dolyares, napakahirap na wala kang kinalaman sa US banking system, lalong-lalo na sa paglipat ng pera. Kasi nga yung SWIFT, yan yung pangunahing ginagamit pa rin paglipat ng pera. At syempre, kapag ikaw ay isang huwes, isang opisyales na nagtatrabaho sa ICC, hindi ka naman talaga nakatira sa Netherlands. Magpapadala ka doon sa bayan mo at chances are dadaan ka sa SWIFT. Although dito sa Europa, mula nung ako'y nagka-account, ang paglipat ng pera hindi na masyado dumadaan sa SWIFT, lalo na kung dito lang naman sa Europa. Ang ginagamit nila ay yung IBAN system, no, na hiwalay pa sa SWIFT. Pero ang katunayan yan, yan ay sistema dito lamang sa Europa. So kung ikaw ay isang Haponesa at hindi lang man talaga magpapadala ng pera dito within Europe, kinakailangan dumaan ka pa rin sa SWIFT bank. So ibig sabihin, mahihirapan talaga itong mga West at iba pang mga tao na sinanction na nagtatrabaho sa ICC sa paggamit ng dolyares at paglipat ng kanilang mga pera at pagkakaroon ng bank account at pagpapasok sa US dahil hindi na sila po pwede pumasok ng Amerika. So talagang mahirap yan at yung isang judge nga na humatol din kay Tatay Digong sa pre-trial chamber, nagrereklamo na hindi na siya makapagpadala ng pera sa kanyang bansa dyan sa Latin America. No? At yan po talaga magiging resulta. Pero sa totoo lang, bagamat ito ay magkakaroon ng inconvenience sa mga individual, yung mga huwes at prosecutor at saka iba pang opisyalis ng UN, ng ICC, dahil nga ay, wala na silang convenience of a US banking system, patuloy pa rin na po pwedeng tumanggap ng pera ang ICC galing sa kanyang mga miyembro dahil ang ICC mismo bilang isang institusyon ay hindi pa po nasasanksyon. Kaya ang buong akala ko ay talaga mapapabilis na ang pagbuwag sa ICC dahil kapag ang ICC hindi na nakatanggap ng pera galing sa kanilang mga member countries, paano nila masusustentuhan yung kanilang operasyon? Kasama na yung paglilitis kay Tatay Digong dahil alam naman natin na si Tatay Digong ang kaisa-isang aktibong paglilitis na nangyayari ngayon sa ICC. Kaya nga ang sinasabi natin, abay, existential ang kaso ni Tatay Digong dahil nga kung wala na si Tatay Digong, wala na silang saysay bilang ICC, po pwede na talagang buwagin. So sa tingin ko, bagamat epektibo ito para magkaroon ng kumbaga inconvenience dun sa mga individual na nasanksyon na ng Amerika dahil hindi sila makakagamit ang US banking system at hindi sila makakapasok ng Amerika, kapag hindi na sanction ng ICC mismo, po pwede pa rin magpatuloy yan. Bakit? Kasi sabihin na natin umalis ang Japan na pinakamalaki ngayon donor ng ICC, po pwedeng tustusan pa rin ng European Union ang mga kinakailangan gastusin ng ICC dahil hindi naman umaabot sa 100 million yan. No? So kayang-kaya yan ng nagkaisang mga bansa ng European Union para pondohan. Ang aking pananaw dyan, ang matitira na lang talaga mga miyembro ng ICC ay mga European Union countries. Kasi ang mga Aprikano, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ay talaga namang scheduled na silang bumitiw dyan. Whether or not nanawagan ng Amerika, talagang ang tingin nila pinupuruhan ang mga Aprikano dyan sa ICC, kaya bibitiw na sila. Yung mga bansang Latin America, kalahati naman dyan, o mahigit pa kalahati, ay kaalyado rin ng Amerika, at wala rin silang nahihita dyan. In fact, yung bansang Venezuela ay nagsabi na rin na bibitiw sila, no? Ang Venezuela ay bansa na ang presidente ay dinukot ng Amerika at ngayon, yung Secretary of Foreign Affairs ng Amerika, yung Secretary of State, ang siyang parang Governor General na nagpapatakbo ng Venezuela. So inaasahan na natin talaga na bibitiw ang Venezuela. Ang Venezuela nga pala, bago nila kinidnap yung kanilang presidente, si Maduro sa Amerika, ay isang anti-American country. No? Pero ngayon, dahil ang mga Amerikano ang calling the shots, pati yung kung paano pinagkakakitaan ng Venezuela ang kanilang oil at pinakamalaki ang oil reserves ng Venezuela sa buong daigdig,
ay dinidiktahan ngayon ng mga Amerikano. So asahan natin na yung mga aliado ng Amerika sa Latin America ay baka tumugon din doon sa pagbitiw sa ICC. Pero gaya na aking sinabi, kung talagang seryoso ito Trump administration na mabuwag ang ICC, ang kinakailangang isanction nila ay yung bank accounts mismo ng ICC. Nang so tuluyan ng masarado yan, kasi pag na-sanction ng Amerika ang bank account mismo ng ICC, ang ICC mismo, hindi na, wala nang pagdadaanan ng pera galing mismo sa mga kontribusyon ng mga bansa para panweldo at pagtustos sa lahat ng gastos ng hukuman. So magkakaroon talaga ng paralysis, mapaparalyze ang hukuman dahil wala silang pondo para magpatuloy ng kanilang operasyon. Pero habang hindi ginagawa yan ng Amerika na yung ICC mismo ang isa-sanction nila bilang isang hukuman, pwede pa rin lumaban ng ICC, pwede pa rin tustusan ng gastos ng EU at matitigil na nga lang yan kung mawawala na sila ng pamamaraan para tumanggap ng mga deposito galing sa kanilang mga miyembro. So ako, seryoso naman ata itong si Trump na talagang buwagin ng ICC. Sa kasaysayan kasi, ang ICC, pangalawang hukuman na binuo para nga magkaroon ng remedyo yung mga biktima ng pinakamarahas na krimen laban sa pandaigdigang batas. No? Pero yung una, hindi nga nag-take off dahil tinutulan ng Amerika. Dahil sa Amerika talaga, stricto sila doon sa konsepto ng soberenya. Ang pagiging soberenya, kasama dyan yung jurisdiction na maglitis ng lahat ng kaso na nangyari sa kanyang teritoryo. At kapag hinayaan mong dayuhan, yan ay paglabag sa soberenya. At sa mulat-mula, yan ang objection ng Amerika ay walang safeguard na itong prosecutor na napakakapangyarihan na pwede siyang kasuhan ng mga nakaupong presidente at pwede ipa-aresto mga nakaupong presidente, walang safeguard na hindi niya abusuhin ng kanyang kapangyarihan. At ito na nga nangyari. Sa kaso ni Tatay Digong, miski hindi na tayo miyembro at wala na jurisdiction ng ICC, nagpupumilit pa rin na mag-exercise ng jurisdiction dahil nga kinakailangan nila ng kaso. Kinakailangan nilang maging relevant dahil wala na talaga silang saysay sa daigdig na ito. Well, ako po, masakit din sa aking kalooban na nakikita ng Amerika ay ginagawang lahat para buwagin ng ICC. Dahil ako po, isa ako sa naniniwala na kinakailangan natin na kapag walang gumaganang hukuman, meron pa rin mapupuntahan para sa katarungan ng ang biktima ng mga pinakakarubal-dubal na krimen sa buong daigdig. Pero kasalanan din ng ICC kung bakit gusto siya talaga buwagin ng Amerika. Dahil yung pinaka-worst fear ng Amerika na magpupumilit ang ICC at ang prosecutor na litisin ng mga bansa na hindi man lang nagbigay ng kanilang consent na maging miyembro at bigyan ng jurisdiction ng ICC, magpupumilit pa rin ang hukuman na litisin ang mga tao at mga krimen na nangyari sa bansang ganyan na talaga namang sadyang labag sa soberenya ng kahit sinong bansa. Gaya ng sinasabi natin na labag yan sa soberenya ng Pilipinas dahil ang dapat lahat ng krimen na nangyari sa ating teritoryo ay dapat sa Pilipinas na malitis sa harap ng mga Pilipinong hukom at siyempre gamit ang mga Pilipinong mga prosecutor o piskal. So anyway, sana naintindihan natin na bagamat umaasa tayo na itong pressure sa ICC ay makakatulong para makauwi na mas maaga si Tatay Digong, ang katotohanan, mukhang matatagalan pa itong prosesong ito. So unless ang mga Amerikano ay isanction mismo ang ICC bilang isang hukuman, sa tingin ko, pwede pang manatiling buhay ang ICC kontra sa nais mangyari ng mga Amerikano. At siguro naman, alam din nila yan. Kaya lang, ang nais nila mangyari ay mabuwag ang ICC dahil doon sa pagbibitiw ng mga individual ng mga bansa na kasapi pa ng ICC na mga kaalyado ng Amerika. Well, sabihin na lang natin na itong panawagan ng Amerika para sa kanyang mga alyado na bumitiw sa pagiging member ng ICC ay isang test kung paano talaga ka-impluwensya ang bansang Amerika sa ngayong mga panahon. Maraming salamat po at patuloy po natin pagdasal ang sa lalong mabilis na panahon na pagpalaya kay Tatay Digong